Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito para po malaman na po natin ang inaasahan po nating weather condition sa araw ito ng Biyernes. Makakasama po natin sa Mr. June Galang na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Amor. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga din po sa mga nanonood ng Panahon TV. Mr. Galang, kahapon po ay nagpatuloy po sa pag-iral itong northeast monsoon na yung hanging amihan at nakaapekto pa rin po ito sa bahagi po ng Luzon. At mula naman po nung nag-umpisa itong amihan season ay talaga pong nakabantay na tayo dito sa lagay po ng ating mga temperatura. So kahapon po, ano po bang naitala po natin ang lowest temperatures dito po sa ating bansa? Kahapon po nakapagtala tayo dito sa Baguio ng 12.2 degrees Celsius. Sinundan po yan ng Lawag, 18.6. Sa Basco, 19.5. Dito po sa Vigan, 19.7. At dito naman po sa Tugigaraw, 20 degrees Celsius. Ang epekto po nito, ito pong northeast monsoon pa rin o itong amihan. Okay, so ayun po dahil pa rin dito sa pag-iral ng hanging amihan o northeast monsoon ay malamig pa rin panahon ang nararanasan lalong-lalo na po ng ating mga kababayan dito po sa Luzon. At dito nga po sa Baguio City nakapagtala po tayo ng lowest temperature kahapon na umabot ng 12.2 degrees Celsius. At Mr. Galang, eto naman po base po sa inyong forecast, magiging maganda po ba ang lagay ng ating panahon para po sa araw na ito last Friday of the month? Tama po yun, ito pong Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon, kasama na Eastern Visayas at pati na po ang Caraga Region. Makakaranas po yan ng light rains na may maulap na kalangitan. Ito naman po natitirang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Bahagyang maulap na may mga isolated light rains dahil po yan sa northeast monsoon o amihan. Ang natitirang lugar po sa Visayas, kasama na po ang natitirang lugar sa Mindanao, mga isolated rain shower at thunderstorm po ang pwedeng maranasan ngayong araw na ito. Ayan, magandang balita yan para sa ating lahat. Wala pong umiral na anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makakaranas pa rin po tayo ng mga may hinang pag-ulan at hindi naman po yan magtatagal. Basta make sure na lamang po na meron po kayong baong panangga sa ulan katulad na lamang ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At Mr. Galang, eto naman po, kamusta naman itong ating sea condition? Meron pa po bang nakataas sa gale warning sa ngayon? Magpapatuloy po ba ang magandang sea condition katulad po kahapon? Sa ngayon po, wala po tayong nakataas na gale warning sa alinman pong baybay ng ating karagatan. Pero asahan po natin sa susunod na 1 hanggang 2 araw, magkakaroon po ng paglakas ng amihan uli dito sa may Northern Luzon at unti-unti po bababayan sa mga susunod na araw. So linawin lamang po natin, sa ngayon po wala po nga nakataas sa gale warning. Ano ibig sabihin po nito ay pwede pong makapamalaot o maglayag ang ating mga kababaeng mangingisda. Pero pagsapit po ng susunod na 1 hanggang 2 araw ay posible po nga lumakas ulit itong hanging amihan. Kaya bantayan po natin kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa lagay ng ating mga baybayin. At Mr. Galang, eto naman po, bukas sa huling araw na po ng buwan ng Enero at sa susunod na mga araw pa, isasalubungin na po natin itong mga unang araw naman ng Pebrero. Magiging mas malamig po ba ang lagay ng ating panahon this coming February? At pwede niyo po bang ibahagi sa amin ito pong mga naitala po ninyo na mga lowest temperatures na tumatak sa ating kasaysayan sa buwan po ng Pebrero? Yung pong forecast temperature natin dito sa Luzon, especially ito po sa mga bulubunduking area ng Luzon, makakaranas pa rin po yan ng mas malamig kaysa normal, lalong-lalo na po dito sa Baguio. Samantalang ang lowland dito sa Metro Manila at ang natitirang bahagi dito sa Luzon, mga near average po ang pwedeng maranasan dyan. At nakapagtala po tayo dito sa NAIA noong 1962, February 1, 1962, ng 14.6 degrees Celsius. At ang normal temperature po tuwing buwan ng February ay 21.9. Samantalang sa Sangli, nakapagtala din po tayo ng 18 degrees Celsius noong 1992, February 2, 1992, at ang normal temperature po dyan tuwing buwan ng Pebrero ay 22.9 degrees Celsius. Okay, ulitin ko lamang po mga kababayan, sa buwan po ng Pebrero inaasahan po natin na mas mababa pa rin sa normal itong ating mga mararanasan temperatura. Ibig sabihin po nito ay magpapatuloy pa rin po sa pag-iral itong hanging amihan na makakaapekto pa rin sa paglamig ng ating panahon. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Galang, winter season pa rin po ang nararanasan ng ilang mga areas dito po yan sa may Northern Hemisphere. Talaga naman pong katakot-takot na snow ang bumabalot ng mga makakapal po na yelo ang bumabalot sa mga areas doon at naka
nakakaapekto na ito sa transportasyon at ganun din sa kabuhayan ng mga tao. Isa rin po sa mga itinuturong dahilan po nito po nga extreme weather event na ito ay yung epekto nito nga jet stream. So ano po ba ito nga jet stream na ito at papaano po ito nakaka-contribute dito po sa laki ng impact nito nga mga winter storm na nakakaapekto sa kanila? Ang jet stream po is isang area sa high altitude, sa mataas na bahagi ng atmosphere, ng malalakas na hangin. Usually po yan, ang movement niya from west papuntang east, dinidivide po ito ang cold, warm air mula sa north at ang cold air mula sa north at warm air mula sa south. Usually dito rin po dumadaan yung mga warm air masses natin, at pag nag-collide po dito sa jet stream, yun po ang nagki-create ng storm, gaya po ng nangyayari ngayon dito sa may part ng Amerika. Okay, so yun po nalaman po natin tungkol dito sa jet stream at ulitin ko lamang po, ito po isang area sa higher altitude at ito po ay binubuo ng mga malalakas sa hangin. So anong nangyari nga po dito sa case po sa Northern Hemisphere, mas mabagal po yung takbo nitong jet stream, kaya naman po nagtatagal din yung epekto nito sa mga areas. Kaya po nakakaranas din po sila ng talaga po nga matinding pagyeyelo doon. Ay maraming salamat po Mr. June galing sa binahaging impormasyon tungkol sa lagi ng ating panahon at mga trivia na rin para po sa ating mga manonood. Nakasama po natin si Mr. June Galang na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.